The deadliest terror attack sa bansang Pinas. Sino nga ba ang utak sa pagsahog ng barkong Super Ferry 14? At bago natin tatalakayin ang isyong ito, alamin muna natin kung saan nagsimula o saan galing ang barkong Super Ferry 14. Taong 1981, sa bansang Japan, ginawa ang barkong MV White Sanpo II ng kumpanyang Hayashikin Shipbuilding Company and Engineering. At lumipas ang 2 dekada, ibinenta ito at nabili ng kumpanyang WG&A or mas kilala bilang William Gotong Aboitiz Shipping Company na isa sa pinakamalaking shipping ferry sa bansang Pilipinas. October 2000, pinangalanan ang barko ng Super Ferry 14 na may katagang festival ship. Ang malagim na pangyayari ng Super Ferry 14. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa barkong ito? WG&A ang nagmamay-ari ng barkong Super Ferry 14 ang pinakamalang inatake ng mga bandido noong February 27, 2004 na kumitil sa buhay ng 116 na pasahero ng barkong ito. Ang barkong Super Ferry 14 ay biyaheng Manila to Cagayan de Oro City na may 744 na pasahero at 155 na mga crew. At ang masakit dito, sakay ang mga nagawing pupunan ng mga kabataan ng Mindanao na naging diligat ng journalist contest at ito ang 2004 press conference na ginawa sa Luzon. Eksakto 11 PM, umalis ang barko sa Port of Manila at mahigit 2 oras sa pagitan ng El File at Corridor Island. Dito nangyari ang pagsabog. Sumabog ang lower deck kung saan ang pinakamadaming turista malapit sa Bank 51. At dahil sa sobrang lakas ng pagsabog, nagresulta ito ng malakas na usok at kumalat na mabilis ang apoy. At dahil sa sobrang takot, nagsitalunan ang mga pasahero sa tubig. At sa bakbalan, ang iba ay nalunod. 1:30 PM, tuluyan lang nagdeklara ng abandoned ship ang kapitan ng barko. At ayon sa investigasyon, isa sa mga survivor na may nakita siyang isang pasahero na may dalang bagahe at iniwan sa mismong lugar kung saan nangyari ang pagsabog. At kinilala ang suspect na si Redondo Cain de Liosa, sa Muslim convert na membro ng kilalang teroristang grupo. Gamit lamang ang isang television set na may kargang 3 kilong hinihinalang klase ng pampasabog. At paano kaya niya ito naipasok ng walang kahirap-hirap? Karamihan sa mga nasawi ay na-trap dahil sa malakas na apoy at makapal na usok. Ang Super Ferry 14 ay pag-aari ng WG&A at base sa pahayag nito sa ginawang investigation. Tinakot ng mga teroristang grupo ang pagsabog sa pamumuno ni Kadapi Janjalan at Ab Sulaiman. Ayon sa WG&A, sumulat ang mga teroristang grupo upang humingi ng 1 milyon bilang proteksyon sa kanilang barko. Ngunit hindi sila naginig, kaya nangyari ang pag-atake. October 11, 2004, nagdeklara si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng isang immediate manhunt operation. At October 11, 2004, nadakip ang 6 na suspect. Ngunit ang mga utak nito na sina Kadapi Janjalan at Abu Sulaiman ay natili pa rin sa kalayaan. Hulyo 24, 2008, si Ruben Umar Pistano Lavilla Jr. ayon ay isa ring utak sa nangyaring pangubomba. Ay nahuli sa bansang Bahrain at August 30, 2004. Naibalik siya sa Pilipinas. At siya nga, si Ruben Umar Pistano Lavilla Jr. na kung saan haharapin ito ang patong-patong na kaso bukol sa pag-atake na ganap sa bansa. Ayon pa, si Lavilla din umano ang utak sa nangyaring pagsabog sa Glorieta taong February 14, 2005. Kumulang sa taon nang mangyari ang pambubomba sa Super Ferry 14.